Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Ako, eto, panoorin po natin yung video na yan. Ako, Zaldico, ay meron na namang binuking po si Senador Villanueva dito kay Zaldico. Sana all yamanor. Sana naman sa inyo. Bagong Pilipinas nga, di ba? E nitong nakaraan, si Vice President Sara Duterte, may nagsalita din po ito tungkol kay Zaldico, tungkol kay Martin Romualdez. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ako, sana all. Sana all. Ito, panoorin po natin yung video. At kayo na palang umusga kung talagang totoo yan, pero may mga may mga proof kasi na lumalabas. Ito, video. Simulat sa poll, malinaw po ang ating pamantayan, Ginoong Pangulo. Maging tapat sa pagkakatawag at paglilingkod natin para sa Diyos at bayan. Kaya ngayong araw pong ito, kasama po natin sa bulwagang ito, ang aking mga kaibigan, itinuturing ko pong pamilya, mga ate, kuya, nakasama po natin. At sila po, Ginoong Pangulo, ang mga buhay na patotoo, buhay na saksi kung paano natin isinabuhay ang pamantayang ito. Ito rin po ang dahilan kung bakit tayo tumatayo ngayon, sapagkat hindi lang po dinudungisan at niyuyurakan ang ating pangalan at pagkatao, kung hindi higit po sa lahat, ang institusyon na minamahal nating lahat, ang institusyon ng Senado ng Republika ng Pilipinas. Ginoong Pangulo, mayroon pong naninira, pilit na ibinabagsak, iniinsulto, at inaalipusta ang mga miyembro ng Senado, maging ang ating pinakamamahal na institusyon. Let me set the record straight, Mr. President. At para po mas madali, true or false na lang po tayo sa mga paratang ng pinuno ng pinakamakapangyarihang komite sa Kamara de Representantes, ang may hawak ng budget, ang House Committee on Appropriations, na walang iba kung hindi itong party list representative na Zaldico. Unang paratang po sa atin, Ginoong Pangulo, may kaso daw po tayo sa Ombudsman. True or false? Ang sagot, false. Ang pinag-usapan ng gawa-gawang reklamo noon, isang sulat po na mula sa ating opisina. Ito pong gawa-gawang reklamo noon ay katawa-tawa sapagkat ang ginamit po, kung po pwede po natin ipakita, na font ay Comic Sans. Yan po ang ginamit na font, pang-comedy po. Ang letterhead po na ginamit ay Buhay Party List. Mr. President, the last time I checked, ang tatay ko po, hindi po si Brother Mike Velarde. Ngunit mahal ko po siya. Mismong NBI din po ay nag-certify. Forge, peke, ang pirma ni Joel Villanueva. Sana po maipakita natin sa screen yung pong mga binanggit ng representasyon na ito. And we are willing to wait kung hindi pa po ready, Mr. President. Yes, if there are technical difficulties, maybe we can... na ginamit. Ultimo po, si King of Comedy, Dolphy, hindi po ginagamit yung ganyang font. At higit sa lahat, sana po makita natin yung dun sa taas, representative daw po ako ng Buhay Party List, Mr. President. Mr. President, ito po ay katibayan na noong mga panahon na yon, 2016 pa po ito, Mr. President, bago ho ako maluklok bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Pine-persecute na po tayo, pinararatangan, pero tapos na po ang laban. Noon pa po, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo na ito sa atin. Dinismiss na po ito. Pwede ho bang pakita natin yung dinismiss na po? Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po ang kasong ito na ipinaparatang sa atin. Noong 2016 po, Ginoong Pangulo, ayan po yung pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po sa probable cause pa lamang. Mr. President, noong 2016, ginamit po ito, ngunit hindi nagtagumpay. Nakakuha po tayo ng 18,459,222 votes. Noong pong 2022 elections, 18 million na naman ang nakuha po natin at talagang hindi rin po pinaniwalaan ng taong bayan ang mga paratang na ito na ngayon po ay inuulit ng makapangyarihang chairperson ng Committee on Appropriations. Mr. President, is the Pope Catholic? Nag-research po ba at nag-aral ang nag-aakusang ito sa atin? Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya. Pero dahil po, pumasok siya sa away na hindi niya away, kailangan niyang magbabanggit ng mga personal attacks, kakalkalin po itong mga atraso niya sa bayan. Ito pong kumpanya niyang SunWest Corporation. True or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Sagot, true. True or false?
Ang korporasyon po ba niyang SunWest Corporation ay kasama dito sa kontrobersyal na Farmally case dito na inimbestigahan sa Senado na kasuhan ng Senado? The answer is true. Kasama din po ba ang kumpanya niya dito po sa kontrobersyal na DepEd laptop scam? Ang sagot po, true. Pinakakasuhan din po ng Senado ang kumpanyang ito. Napakadami pong BIR cases. Madali po maghanap, Mr. President. Madali po kuhanin ang panig ng mga taga-BIR. Kung ilang kaso mayroon ang kanyang mga korporasyon. Bukod po dito, yung reklamo po sa ombudsman ng anti-corruption group na ang pangalan Task Force Kasanag International, meron din pong 50 billion na kaso na kinakaharap ang taong ito. Mr. President, kung maglalabas po kayo ng baho, Mr. President, dapat naman siguro maligo ka muna. Ang masaklap po, Ginoong Pangulo, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Saldico, ang masaklap po, inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Si Dracula, inappoint mo bilang tagapagbantay ng blood bank ng bayan. Wow, Mr. President. Kailan sa kasaysayan ng bayan natin nangyari ang ganitong pagkakataon na isang big-time contractor ang hahawak sa kaban ng bayan? Only in the Philippines, Mr. President. Mr. President, marami po akong pwedeng sabihin isa-isahin, pero hindi ko ngayon gustong pag-usapan ang napakarami yung kasong ito. Hindi ko po iisa-isahin. Hindi ko po pe-personalin. Marami pong panahon para sagutin itong mga ito. Ang tanong kasi dito, kung totoo man yan, may problema pala itong si Saldico, bakit inilagay sila dyan? Di ba? Bakit pinagkatiwalaan sila dyan? Tapos pera pa ng taong bayan. Yun lang ang tanong natin dyan. Kasi hindi pa naman natin alam kung totoo po yan. Kasi alam mo nyo naman sa politiko ay talagang kanya-kanya ng tactics yan. Pero ito kasi ay mukhang pwede tayong maniwala dahil naman meron silang pinanghahawakan kung nasaan yung pera. Lalo na po dyan sa DepEd, di ba? Yung laptop di umano, ay mukhang naisama yung pangalan ni Saldico. At nitong nakaraan, lalo na nagsalita si Vice President Sara Duterte tungkol naman dito kay Saldico. Kaya mukhang may problema. 'Di ba? May problema tayo. Tayo po may problema, yung mga nagbabayad ng tax. Kasi sila po yung may hawak. 'Di ba? Kung paano nila hinawakan po 'yan. Di naman natin masasabing kurap yung tao kasi hindi pa naman napatunayan. Baka naman siguro hindi kurap yan. Hindi natin alam. Abangan natin. Baka naman puro kasi salita lang eh. Dapat pa ganyan, kinasuhan na. Or alam ko may kaso na. Or yan din sa Senate hearing. Di ba? Yung sinabi din ni BP Sara, paimbestigahan din nila. Ganun lang yun. Hindi yung puro lang akusa tapos wala namang maparusahan. Mahirap na, di ba? Ano masasabi nyo dito? Yan dito lang, thank you. Bye-bye.